So ngayon pong araw na to, antayin nyo maya-maya sa second half ng ating programa. Meron po tayong tatlo na magbibigay ng kanilang testimony o mga pahayag po nila na totoong nangyari sa kanila. Yes, yes. Nang ginamit po nitong The Miracle Brilliant Oil. Di po ba, Ma'am Beth? Yeah. Oo. Ikaw nga yung personal testimony mo nga, di ba? Ako muna yung personal testimony ko, grabe, as in, kami ay baliw na rito. Guys. Bakit kayo nabaliw? Ano nangyari? Kasi sa family na lang namin, no, yung first nga yung sa husband ko, hello to Rodel. So, Hi, Sir Del. yung nag-ano siya, nag-uusyoso siya dun sa inaayos na sasakyan namin. So yung nakaano yung hood, nakataas. So nakasilip siyang ganon and then biglang natanggal yung ano. Oo, yung parang bakal. Bakal na nakaganon. Nakatukod na gano'n. So bumagsak sa kanya and from afar nakikita ko na siya yung parang ano yung nahulugan ba or what. So talagang nakayuko na siya. So bigla akong pumunta doon kasi lagi akong merong brilliant oil sa aking Dumugo packet. ba yung dito niya? Dumugo talaga. Di ba? grabe. Part dito madugo ano. Oo. So nilagyan ko in 3 seconds talaga. Nawala, sabi niya parang nagdahilan. So doon siya nag-start Ibig mo sabihin, habang dumudugo, nilagyan mo. Yeah, oo. Tapos, biglang naampat yung dugo at Yeah. nawala yung kirot. Nawala yung Yun yung kirot. naramdaman ni Sir Rodel? oo. Aba? From that time talagang nabaliw na kami. Grabe. Naku, kaya pala. Alam mo kung sa iba pa yun, dadaling ka sa ospital, halika tatahiin natin yan. yeah. Ganun ka agad din sasabihin sa'yo, di ba? Mm-mm. Pagka may mga ganun nangyayari na nasusugatan, o nabibiyak yung skin, at talagang maraming blood, wala kang ibang ano dyan, kundi tahi. Oo. Pero buti na lang, True Miracle Brilliant Oil, Yeah, biglang talaga nagsara, naman. Kaya, balik. Ma'am Grace, dapat talaga ang bawat Pilipino ay meron ito sa bulsa eh. Mm-mm. You know, talagang kasi hindi mo alam kung kailan ka ma-aksidente, hindi mo alam kung kailan ka madadapa. Katulad mo rin eh, na Oo ano din nga, ako sa yun nga. aking Sa paa. manicure pedicure. Pareho Grabe, sabay. And nakakatakot, di ba? Pag yung talagang hindi gumagaling. Pero talagang brilliant oil ang nakapagpagaling sa kanya. Oo nga. Kasi ewan ko ba, bakit ba yung ibang manicurista gano'n? Wala naman na dapat kutkutin. Kinukutkut pa, hindi sila nasasatisfied. Palibasa, hindi ka sila yung nakakaramdam. Kahit umaaray ka na, meron pa po. Wala naman. Makulit no? Alright, mga kaibigan, we're back in the program at sabi ko nga po kanina, sasamahan po kami ng tatlong magbibigay ng kanilang mga pahayag or testimonies para po sa tungkol sa The Miracle Brilliant Oil, no? Na kumbaga, sabi nga kanina ni Ma'am Beth, ito yung botika sa isang bote. Yun yung lagi naming inaano sa inyo, no? Na ito po yung botika sa isang botik sapagkat narito, mapapatunayan po natin. May tatawagin po tayo ngayon na magbibigay po ng kanyang testimony kung paano po siya natulungan ng Miracle Brilliant Oil. Let's welcome Miss Cherry Palacio. Good morning, Cherry. Good morning. Yes, salamat po sa pagbibigay time nyo po sa amin, no, na makapanayam po kayo at ma-share nyo po yung experience nyo with the Miracle Brilliant Oil. Ma'am Cherry, kumusta naman po yung inyong paggamit? Kayo po ba ay may isang partikular na karamdaman noon na ginamitan nyo po ng Brilliant Oil? Opo, bali since bata po pa talaga ako, yung common na sakit ng mga bata, yung tonsillitis, di po ba? Ayo po, yes. So, oo, yun. So, in a long time na mayroon akong ganyan, syempre, di ba, yung re-reseta sa akin ng doktor, mag-antibiotic, ganyan. Pero, lately, nung past 3 months, na nagkaroon ako ng tonsillitis. Ang sabi ng doktor sa akin last summer, dapat papuputol na yung 2 tonsils ko. Yes. Kasi medyo may yung isang gabi na magkaroon ako ng attack, sumakit na yung dibdib ko. So, sabi niya, kailangan putulin na natin. So, nagpaalam ako na sa ate ko na nasa stage na kailangan ko ng dugo, ganyan. So, kasi sa operation. Yes. Pero kasi si ate, umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, yun nga, na-refer nga ako kasi dyan kay Sir Rodel, yung asawa ni Ma'am Beth. Oo. Oo, so, pero dati gumagamit na ako ng konti, pero hindi ko kasi alam kung alin nung mabisa, yung gamot na iniinom ko, o kaya yung oil, kasi Tama. nagkasabay siya. So, ang ginawa namin, sabi ng ate ko, kung pwedeng huwag mo na munang gamitin sandali yung gamot, ito na muna yung gagamitin mo. So, ang ginawa ko, tinawagan ko muna yung doctor ko, sinabi ko lang na sandali lang po muna, hindi ko muna
papahold ko lang ang operation ko nung summer. Okay. So, tinuloy ko po yung yung Brilliant Miracle Oil. Tapos, yung ini-intake po yun na ginagawa ko po siya, direct na po talaga sa lalamunan ko kasi namamaga po siya namamaga siya. So, actually, mabilis lang yung niya, pag yung di ba namamaga, hindi ka makahinga, Yes. mga 20 seconds lang, Oh. babalik na siya sa original state. Wow. Oo, pero nandun pa rin yung sakit niya. So dahil sabi nga sa akin ni Sir Vic, pagka namamaga, medyo hindi ganon instant. Pero tinuloy-tuloy ko lang siya. So, nangyari, hindi na natuloy yung operations ko. So, nung summer, Very good. na-enjoy ko yung kumakain talaga ako ng halo-halo. Kahit gabi, sinasadya ko talaga i-challenge yung tonsils ko. Kasi sabi ko Talaga? parang, baka mamaya chamba lang, ganon, Oo, di ba? tama. So, oo. So, sabi ko, ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko, umiinom pa rin ako ng miracle oil. At the same time, sinasabihan ko, kumakain ako. Yung hindi ko na-enjoy dati, na pag-inom ng malalamig, tsaka yung pagkain ng mga malalamig, ice cream, tsaka halo-halo sa gabi, nagagawa ko na siya. So, until now, wala na po, kung di na po nagkakaroon ng attack yung tonsillitis ko. Yun. So, yun yung tungkol sa tonsillitis ko. Tapos, may isa pa akong naramdaman na meron na po kasi ako talaga nakita nung nagbubuntis ako, polycystic po ang tawag doon. Oo, polycystic ovary. Bali yung mga, yung both ovaries ko po, meron siyang mga maliliit na bukol-bukol ang tawag. Sabi naman ng OB ko, wala nang ibang paraan para makuha yan, kundi operation. So, operation na naman. Oo, so takot kasi ako sa sugat. So sabi ko, operation na naman. So sabi ko, sige, tutuloy-tuloy ko lang yan. So nagkaroon ako ng bleeding that time. Tapos, tinatanong ako nilang asawa ni Ma'am Beth na, ba't hindi kita matatawagan, hindi kita nakakausap? Sabi ko, kasi hindi ako pumapasok dahil nga nanghihina ako, dahil may bleeding ako. Okay. So sabi niya, pwede bang i-increase mo yung dosage mo nung miracle oil. Tapos meron din silang pinapapahid sa akin dun sa puson para yung sakit nga po mawawala. Tapos yun. So, nung una, nagpa-ultrasound ako kasi na-required ako ng doctor. Baka naisip nila, nagsaspotting lang ako, baka buntis nga ako. Oo, yes. So, hindi naman ako buntis. Yun. So, nung sinakuha na namin yung actual size nung aking ng aking right ovary na may cyst, no? Tapos, after 2 months, umulit-ulit ako ng ultrasound. So, excited nga sila malaman kung lumiit ba. Sabi ko, tingnan natin. So, nagkaroon po siya ng decrease of number. Yung circumference po niya. Tapos, ang maganda po nun, kasi dati po, lagi po ako napagkakamalang buntis kasi lumalaki po yung puson ko. So, parang okay lang naman kasi may asawa ko. Wish ko nga po madagdagan yung anak ko. Pero talagang kasi hindi totoo. Dahil parang nakakaya din kasi lumalaki po yung puson ko. Tama. So, ang nangyayari po noon, lumiliit din po yung puso ko. Sabi ko, lumiliit din siguro. So, gusto ko rin po yung scientific talaga. So, excited na naman sila, sir. Tapos po, last September, last week, kung napanghuli yung aking pong ultrasound, actually, binitin ko po sila. Hindi ko po talaga sinabi kung ano yung result. Kasi lagi nila ako tinatanong, kinukulit nila ako. So, yun po, yung huling ultrasound ko po, clear na po yung aking ovary. Wow, ang galing. Opo. So, wala na talaga yung maliliit na bukol doon. Wala Yung mga na po. cyst. Pero ang ginagawa ko po, tuloy-tuloy pa rin po ako dun sa yes. sa paggamit po. At sinishare ko na rin po dun Oo. sa ibang kong mga kaibigan na merong kahit anong mga sakit na nararamdaman nila. Sige, sabi ko, wala namang masama kasi natural naman. Tama. Wala namang masama. Okay, Cherry, thank you very much, ha? Ang ganda-ganda Thank nung you na-share din mo po. sa amin. Thank you, Cherry. Okay. Hi, Kaka. Si Kaka, naalala ko. Last time. Okay, so ngayon, mga kaibigan, tawagin po natin si Miss Lalaine Lotad. Hi, Lalaine. Good morning. Hello po. Yes, thank you, Lalaine. Pinagbigyan mo rin kami, no, kagaya ni Cherry. So, Lalaine, kwento mo naman sa amin, ano bang nangyari sa'yo na kung saan natulungan ka ng The Miracle Brilliant Oil? Actually po yung mga body pain, hindi lang po kasi ako, kasama na rin yung mga sa family. So, for example, even po, meron silang, like, ang anak ko, lagi po siyang sinus or may allergic rhinitis po kasi dyan talaga siyang lagi tumutulo ang ilong. Oo. So, pagka gano'n, minsan bibigay ko sa kanya, spray lang sa kanyang ilong, magsastop na yung kanyang hatching o yung Uy. kanyang tulo ng ilong. So, Talaga?
nagkakaroon siya ng instant relief kahit na sa allergy niya. So, yun yung sa anak mo. Pero sa'yo, yung body pains, Sa yung instantly. mga pain, opo. Oo. Yung mga ganon. Ilang taong ka na ba, Lalaine? 44 po. Ay, okay. At ilan na anak mo? Isa lang po. Ay! Next week ko, sasabihin mo marami. Oo nga. Buti hindi nadagdagan dahil sa sa oil. Ayun nga po. Ganun ba yun? Parang mami, no? Oo. Mahirap yung mag-isa lang. Malungkot yun. Oo nga po. Anyway, Lalaine, kumusta naman? Ano naman ang pagkatapos mong napatunayan na napakabisa ng The Miracle Brilliant Oil, no? Ano ang next step na ginawa mo? Shinare mo ba ito sa iba o Opo, sinare po namin kasi nakabase po kami sa Cebu. Ah, At meron okay. din po kaming studio. Kaya kami na rin po yung ginagamit na rin po namin sa aming mga client. At saka everybody po na pinag-share namin, at sino mayroon siyang masakit ang kanyang ganito, masakit ang ganito. So, ayun, dali lang, bibigyan ko. Free trial, ha? Nai-excite ka mag-share Yes, kasi dahil yes, sa yes. feeling mo. Oo, So, galing. yung gusto mo maranasan din nila, yung nararanasan mo. So, sinishare din namin. So, nai-excite din sila pagka Oo. nasi-share. So, oy, kailangan kuya kasi nanay ko may harayuman. Kailangan kuya kasi nanay ko. Gano'n. Okay, Lalaine, may tatanong yata si Ma'am Beth sa'yo. Oh, sige po. Sabi ko, Ma'am Lalaine, di ba na-share mo rin yan sa abroad? Pwede mo rin Opo, i-share pinulong yan. ko, tinila ko po yung sa abroad. Kahit mga doktor nagsabi nga na, ay kung nakakatulong sa'yo, gamitin mo na. Kasi yung aking sister-in-law na meron siyang malaking bukol sa kanyang tuhod dahil sa rayuma niya. So, ngayon, after a week, hindi talaga siya nakakatulong. She takes about 9 Advil a day. Oh, Grabe. grabe, Sobrang no? pain. Opo. Oo, pain So ngayon reliever. sa unang paglagay pa lang, nakatulog po siya ng maayos. Yun po yung first time na nasabi niya na, this is the first time na nakatulog ako ng maayos na wala Wow. akong pain. Wow. And then after that, 3 Advil na lang po siya. Ayun. Sana ngayon wala ng Advil. Alam po ako eh. Pero kaya meron po siyang degenerated na hindi naman po siya degenerate. Ano po yun eh. Sa bagay. Okay. Ko Yeah. po sa kanyang spinal cord. So, iba po yung case. Tama. Opo. Anyway, sige, may awa ang Diyos at baka isang araw makita rin niya yung Oo nga po, permanent kahit yung na natural hemorrhage po, product nilagay ko po mo. yun sa kasing na may hemorrhage. Nag-stop po siya Talaga? immediately. Wow. Kasi galing siya ng hospital. Tapos sabi namin, bakit nasa hospital ka? Sabi niya, kasi dilugo ako, ganito ka katagal, ganito. So sabi ko, sige, nahiga ka. Tapos yun, nilagay ko doon. Para ako para outfit. Sabi ko, sige, nahiga ka. Albularyo. Sabi naman yung feeling. Sabi niya, uwi na ako para matulog. So the Ganun following ba? day, nasa ito sa'yo, sabi ko, the following day, sabi niya, ay, hindi na ako bibili ng gamot kasi wala na ako. Hindi na ako bibili. Nakakatuwa naman. Nakakatuwa nga po. Oo, Bakit po yung may mga yung sa intake, Oo. hindi na po yung banyos ha, yung intake. Yun po siya, talagang nagsasuffer. So kawawa kasi yung bata, talagang kapunta kasi may colitis. Oo. Yung parang tain niya may dugo. So, Sabi ko tuwing umaga sa kanya, inumin mo kasi nakakapuro niya sa'yo. At talaga, alam mo, after this, makikita mo yung bata, iba na, hindi na siya namumutla. wow, okay. Saka hindi na wala ng dugo yung kanyang tae. Oo nga kasi yan, Kasama ko yung napakabulgar eh. alam mo, masaya to sila rin. Isama nga natin dito minsan. Oo, mag-testify ka dito. Pumuntahin ka nga Miss namin dito, Lalaine, ha? Para at least ma-share mo talaga yan ng live dito sa station. Ang dami po, ang Oo. dami. Saka even sa talagang pinangangalandakan ko po yan. Okay, so anyway, Lalaine, siguro sa pamamagitan ng mga sinabi mo, lalo ma-encourage ang ating mga kababayan na itry Opo. ang The Miracle Brilliant Oil. Try po nila dapat. Oo. Kasi tawag, hindi lang po yan sa mga may sakit po, para sa general health po. Wow, okay, that's right. So thank you very much, Lalaine. Tsaka Miss Grace, meron siyang yung franchise din sa Cebu. Pwede natin Ayaw nga banggitin. pala, Oo. Lalaine. Pag nasa Cebu po sila o yung mga nakikinig po sa Cebu, nasa po kami, sa yung Mega Therapeutic and Wellness Center, nasa along Mango Avenue, nasa Rivergate Complex po kami. Wow. So, ibig sabihin lahat ng pupunta dyan, paglabas, wala na aray. Wala na pong aray. Tanggal ang aray. Oh. Wala na pong aray. Yun. So, anyway, Lalaine, thank you. Ginhawa na lang po. Yun Opo. po. Sige, maraming salamat ulit sa'yo, Lalaine. Salamat din po. And nice talking to you. Thank you for what you have shared to us. Wonderful day. Okay.
Anyway, andyan na si Rose Garcia sa line 2. So, tawagin po natin. Miss Rose Garcia, good morning po sa inyo. Morning po. Hi, gusto ko lang pong malaman, Ma'am Rose, ano naman ang kwento mo tungkol po sa The Miracle Brilliant Oil? Aba, okay po para sa amin kasi po yung mga nararamdaman namin ay na ano ng brilliant oil. Wow. Bibigyan ng lunas. Alright. Alin po mo bang nararamdaman? Saan po banda sa parte sa katawan? At karaniwan po yung sa likod. Back pain. Yung back pain. Ma'am Grace, yung ano niya talaga, pinaka-testimony niya yung sa apo niya. At yung apo mo raw, Ma'am Rose, no? May maganda ka raw testimony sa apo mo? Ha? Sa tungkol daw po sa apo mo, sabi ni Miss Beth. Ay, oo. Malaki yung problema talaga namin nga yung apo ko, 4 months. Ay, pinatingnan namin na mayroon hong, yung kidney stone. 4 months? May kidney stone na? Oo. Ano ba yun? Gatas lang naman na iniinom nun, di ba? Sabi daw sa Nagulat na po lahi. yung doktor na tumingin una sa amin. Pero nung malaman nung sabi ko, siguro subukan natin kung baka sakali, Oo. wala namang masama wala. na subukan namin yung brilliant oil, nadala naman. So anong nangyari po? Naihi po ba ng bata yung stone? Ano po? Pinainom po talaga, pinainom po sa bata. Tapos? Pinapatak ko sa bibig niya. Okay. At saka pinapahiran ko sa balakang at saka sa puspon. Kasi di ba, pag kasi ang brilliant oil, pag ipinahid mo, nawawala yung pain. Opo. Ngayon, yung pain niya, kasi pag umiiyak siya eh. Ayun. Kaya pala. Oo, yung pampers niya, parang may dugo. Tapos, yun, pag yung pinapahiran ko, nawawala yung pain. So hindi na po umiyak yung bata pag wiwi niya? Oo, pag yung umiinig siya, kaunti lang, umiiyak. Kaya pinapahiran ko. Tapos nung sabi ko, hindi man sabi ko, subukan natin. Sabi ko sa anak ko, subukan natin kung talagang ang epektibo. Okay naman, nadala naman. Kaya nga tuwan-tuwa yung anak ko dahil kasi ang sabi ng doktor, uopera daw eh. Ay naku, ang bata pa para maoperahan, di po ba? Sabi ng doktor, pag hindi po ito gumaling, sabi niya uoperahin natin. Kasi binigyan yung bata ng Antibiotic. ng antibiotic. Ang bata ho, iba ang pakiramdam pag Opo. umiinom. Tama. Ay, di pinatigil ko ho. Kasi umiiyak ang bata tuwing nakakaano ng antibiotic. Subukan ko. Okay. Anyway, to cut the long story short po, naayos po talaga yung apo po ninyo sa ngayon. Ha? Umayos na po yung pakiramdam ng apo nyo at naayos na rin po yung kondisyon niya. Ang bata. Okay. Tunog. Okay. So, sige po, Ma'am Rose. Pasensya na po. Kinulang po tayo ng oras, no? But anyway, thank you so much for sharing.